Umani ng batikos ang pagpapatagal sa pananatili ni Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital matapos siyang arestuhin sa kasong plunder dahil sa umano'y espesyal na pagtrato sa kanya. Ngayon, nilipat na si Marcoleta sa kustodiya ng BJMP na nangakong walang magiging special treatment ang senador sa loob ng kulungan. Narito ang politiko update ni Joan Manalo. Kinundina ng isang progresibong grupo ang umano'y special treatment ng PNP kay Senator Rodante Marcoleta matapos itong arestuhin sa kasong plunder at nanatili ng 9 na araw sa kustodiya ng PNP General Hospital sa Camp Crame dahil sa mga iniindaan niya nitong sakit kabilang na ang mild pneumonia. Sa isang pahayag, sinabi ng grupong Spark o Samahan ng Progresibong Kabataan na sa kabila ng mga sintomas ng isang communicable disease, hinayaan pa rin daw ng PNP-CIDG na bisitahin ni Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla si Marcoleta. Wala na rin daw dahilan para patagalin pa ang paggulong ng mga pagdinig ni Marcoleta sa Sandigan Bayan dahil mismong PNP na anya nagsabing fit to travel na ito. Kahapon ay pinag-utos na ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang paglilipat kustodiya ni Marcoleta mula sa PNP-CIDG papunta sa BJMP na siyang in charge sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. Kasunod nito, nanindigan si BJMP spokesperson J. Rex Bustinera na walang magiging special treatment kay Marcoleta sa loob ng kulungan. As far as the BJMP is concerned, una, we have set policies na, formal policies, na kapag nag-violate ang aming mga tauhan doon, ay talagang mananagot, kakasuhan namin sila. And part of that is the standard operating procedures for the treatment of all PDL. And if there are any reports or allegations, kami welcome, pwede po kayo pumunta mismo dito sa aming headquarters para magbigay ng ebidensya o magreklamo at iimbestigahan namin yan at paparusahan namin. At bagamat kailangan munang ihiwalay si Marcoleta sa ibang mga PDL, normal na selda pa rin ang paglalagyan sa senador. Mas malapit lang daw ito sa infirmary dahil classified si Marcoleta bilang person with comorbidities. So I would like to emphasize na it's still a holding cell, it's a cell. Selda rin po siya and together with other PDL na may mga sakit. Pero hindi po siya hinahalo kasi of course ayaw din naman natin makompromise ang sakit. Tanging pamilya, legal counsel at mga doktor lang din ni Marcoleta ang maaaring bumisita sa kanya sa kulungan. Personal ring in-inspeksyon ni Miranda at ng iba pang mahestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division ang jail facility kung saan sinamahan silang mag-ikot ni Jail Superintendent Maria Lourdes Pasion. Dito ay pinakita ang magiging pansamantalang kulungan ni Marcoleta habang sasailalim ito sa 1 linggong isolation dahil kagagaling lamang na senador mula sa mild pneumonia. Inilipat din si Marcoleta kasama ang general population pagkatapos ng 1 linggong isolation ayon sa BJMP. They found it sufficient enough. Pinakita naman namin kung saan gusto pumunta ng mga bisita natin. Pumunta sila mismo sa infirmary, yung consultation room na nakita natin. Consultation room ng doktor, facilities na medical laboratory. Kasi meron po tayong in-house diagnostic laboratory for contagious disease such as tuberculosis. Inutos ng korte ang pagpapalipat kay Marcoleta matapos lumabas sa pagsusuri ng UP Philippine General Hospital na wala nang iniindang karamdaman ang senador na nangangailangan pa ng patuloy na hospital confinement. Ikinutuwa naman ito ng grupong Spark na nanindigang hindi matatakasan ni Marcoleta ang kanyang pananagutan sa mga akusasyon laban sa kanya. Nararapat din anyang ikulong ang senador sa Quezon City Jail kung saan nakadetina ang mga kapwa-akusadong sina former Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Para sa Political Nightly, Joan Manalo, Billionaire News Channel.